Magandang umaga, kagalang-galang na Pangulo. Mapalad po kaming mga aklanon sa lalawigan ng Aklan na magkaroon tayo ng interview sa ating kagalang-galang na Pangulo, His Excellency Gloria Macapagal Arroyo dito sa Shangri-La, Boracay Island. Ako po si Gas Tolentino, Station Manager ng IBC-DYRG at KBP Chairman ng lalawigan ng Aklan at saka Regional Chairman ng lalawigan ng Aklan at Anchor ng Kalibo Cable Television, Madam President. Oo. Mayong aga, Gas, at salamat sa pag-interview. Nalipay ako ng ari ko diri sa Boracay kasi gusto natin ipagmalaki ang kagandahan ng Boracay na number 1 tourist attraction ng ating bansa at ang pinakabago at upscale na resort dito sa Boracay, ang Shangri-La. At gusto ko magpasalamat hindi lamang sa mga investors, hindi lamang sa mga turista. Gusto ko magpasalamat doon sa mga gumawa ng hotel na ito at doon sa mga naglilingkod dito sa hotel na ito. So, nandito yung isa doon sa mga nag-construct mula sa umpisa, hindi ba? Si Gerardo Francisco Jr. or June. So, from the beginning, halin sa una, ikaw taga-Antique ka. Opo, ma'am. Okay. At mula sa umpisa, nung 3 years ago, na nagsimula ang construction, nandito ka na. 2005, ma'am. 2005, 4 years ago. Kasi, tama, nandito ako sa nandito ka ba nung nag-ground break ako? Wala pa. Nabalitaan ko po. Nabalitaan mo pa lang. Okay, so ground break ko po yun. Tapos na nagsimula kayo ng construction. So, kasama ka doon sa construction company na nagtayo nito. Actually, ma'am, sa umpisa talaga, bali ako nauna rito. Nauna ka pa kaysa sa construction company. Yes, ma'am. Bali kami ang una pinadala rito. Tinignan namin yung site. Okay. Wala pa yung actual construction, planning pa lang. Opo, ma'am. Kasi isa akong lead man noon na galing Antique Project. Nang DM Konsuhi. FF Cruz po. FF Cruz pala. FF ang nag-construct nito? Sa una, ma'am, clearing hanggang excavation, putting, Oo. kulum, bago isab ko ng DMCI. So, meron kang trabaho sa FF sa Antique. Yes, ma'am. Okay. Ano yun? Ano yung construction nun? Antique 6PY project po. Simula ng Kulase to Nabas. Kalsada. Kalsada to line. Okay. So, nandun sa road construction ng Opo, ma'am. FF Cruz. So, yung pamilya mo, nandun sa Antique? Nung nasa Antique na project, ma'am, karpintero pa ako noon, andun din sila kasi lapit lang yung bahay namin. Dalawa si yung Baste. anak mo? Dalawa po. Okay, and then, ang age, 5 years, at saka 10 months. Congratulations. Meron ka palang Boracay baby. O Yes, ma'am. Shangri-La baby. Dito talaga sa Boracay ginawa. Dito kasi, so nagpunta ka dito, pinaplano pa lang. Opo. Tapos noon, ang unang construction mo sa FF, so nandito ka. Opo. So carpenter ka doon sa Antique. Yes, ma'am. Tapos, nung pumasok ka na dito sa FF, anong trabaho mo? Dito po, ma'am, pagdating ko rito sa Boracay umpisa, lead man na ako dito kasi Legman, oo. 3 months ako sa FF Cruz sa Antique, karpintero, hanggang sa naging lead man, hanggang naabot ko po yung foreman. Oo. Tapos noon, naging foreman ka. Tapos noon, pero ngayon, mismo sa Shangri-La ka na nagtatrabaho. Opo, ma'am. Kasi nung pinatayo na itong Shangri-La, pinangarap ko talaga na makapasok na. So nag-apply ka dito. Yes, ma'am. Ano ang trabaho mo ngayon dito sa Shangri-La? Plumber po. Very good. Sa maintenance. Sika, Yes, ma'am. nagpapasalamat tayo hindi lamang sa mga waiter natin, tsaka mga room boys, silang nakikita natin. Pero yung mga sinisigurado na patuloy ang facilities na maganda. At ganun din yung kino-contribute ni Frederick Magbanwa na 26 years old dito. Eric, ano naman ang iyong trabaho dito? Yung trabaho ko po dito, ma'am, is Service Associate Electrician po. Ganon din. Ako po So yung you're in nag-maintenance ng plumbing and elektrika. you're in electricity. Yes, ma'am. So talagang ito ang hindi nakikita ng karaniwang turista. Pero kung wala kayo, sira ang gripo, walang ilaw. Yes, So, importante yun. Yes, po. So, Eric, ikaw naman, tiga-Antique ka rin. Yes, ma'am, Antique po. Okay. And you have a 2-year-old daughter. Yes, ma'am. Gaano katagal ka na nagtatrabaho dito sa Shangri-La?
Mag-8 months na po, ma'am. Oh, okay. So yung pamilya mo, nasa Antique pa sila o nandito? Totally, ma'am, nasa Antique po sila. So ngayon, mayroon lang po sila ditong pinabakasyon ko po para makasama ko naman po. Nandito sila ngayon? Yes, ma'am. Pero ikaw, June, yung pamilya mo nandito na. Dito po. Oh, saan kayo nakatira dito? Sa Barangay Apak po. May Ito, Barangay Apak ito, di Yes, ma'am. ba? So meron kayong bahay. Opo. Ikaw rin? Nasa staff house po ako, ma'am. Pero yun ngayon, yung pamilya mo nagbabakasyon, saan sila nakatira? Nangupahan lang po muna ako as temporary para may matitirahan lang po sila. Okay, for their vacation. Yes, ma'am. Oh, kasi Boracay is a nice place for vacation, Yes, di ba? ma'am. It's nice Hindi place ka mawawaan lugar kung Yes, saan yes, sila ma'am. matitira. Although parating fully booked dahil dami-daming turista. So, Gus, ito, I wanted to share the interview. Not only for myself, pero sana para magpasalamat ang buong bansa doon sa mga nagtatrabaho para masigurado na napakagandang ating facilities. Okay, meron akong katanungan sa iyo, Madam President. Alam mo yung isa pinakamalaki ditong kinakailangan natin sa lalawigan ng Aklan, suporta ng tourism, Yes. promotion, development. At nakapokus ito yung bilateral ninyo ng ating kagalang-galang na bisita nyo kagabi si Prime Minister. Nandito pa siya ngayon. I have a bilateral with him later today. Oo. Ano po yung plano dito? Kasi yung administration dito natin, kinahanglan matapos yung Kalibo Airport, International Airport, upgrading the airport, para maraming turista pupunta dito. Kaya kailangan natin ito sa lalawigan ng Aklan, yung China Airline. Papasok na dito yung ilang airlines. Pero yung airport natin, it did an expansion para matapos, Madam President. Ang atong airport subong, ako gid ang Yeah, ikaw nag-expand, gid no? At ang hiningi sa akin ng mga officials yung ILS, Instrument Landing Yeah, Instrument System. Landing System, yan, Kaya ngayon meron ng mga international flights dito. At ang ginagawa rin natin ngayon yung sa Kalibo yon, no? At ang ginagawa natin din yung ngayon everybody can see yung terminal, yung international terminal. Ngayon, at dahil maganda na mga kalsada ngayon, ay 1 oras na lang mula sa Kalibo hanggang dito sa Katiklan. Tama. Pero maraming turista, kagaya halimbawa si Sir Robert Cook, na siyang may-ari nito, pero kaya tinesting niya itong hotel na ito bago magbukas ng tuluyan. Siyempre, gusto niya yung maglalanding sa Katiklan na international. Yun naman ay meron tayong build, operate, and transfer proposal na nanggaling kay Ambassador Frank Alban na taga-Aklan, at in partnership with McDonald's, si George Yang, na siyang may-ari ngayon ng Fairways and Blue Waters. Nag-submit sila ng proposal for BOT for an international airport dito mismo sa Katiklan. And under that, the rules of the BOT, pagka kusang nag-submit ang proponent, ipapublish yun para mag-imbita ng challengers. Ginawa na yon. Na-publish na yon. May challengers, 3 o 4 na challengers. Kausap ko si Secretary Mendoza kanina, pinaalala ko, under the rules, pag may nag-submit na challenger, kaya ibibigay nila yung challenge sa original proponent. Para kung ma-match ng original proponent yung challenge, sa kanya pupunta ang project. BOT. Yes. Pero nung nandito si Mr. Kwok, sabi rin niya, ayun, siya, interesado rin siya. Pero kwento ko na meron na yun, pero sabi ko, tignan nyo kung tapos na yung deadline ng submission of challenge. Kung hindi pa tapos ang deadline, mag-submit kayo. Tapos sa pag-usap-usap, naikwento rin yung Carabao Island. Ayan, sabi niya, narinig na raw yan tungkol doon. Sabi ko, doon pwede rin maglagay ng airport. Ang may-ari ng maraming lugar doon ngayon, si Steve Tanlangit, who owned this property here and sold it to Shangri-La. So sabi ko si Steve, verbally sinabi na may balak siyang baka i-develop ang airport doon. Sabi naman ni Mr. Cook, dahil kilala na siya si Steve, that's good. Sabi pa niya sa kanyang pamangkin, if Steve will do it, maybe we should get into partnership with him. So, ang masasabi ko, yung Kalibo Airport, ginagawa na yung terminal, ang schedule na yung international term, ang schedule matatapos ay November. Pero meron ng instrument landing system na, the planes land already all night.
Yung Kalibo Airport, yung Katiklang Airport, tiyak na yan kasi may 4 o 5 bidders na. Sa BOT. Pipiliin lang kung sino. At tapos merong pang possibility ng Carabao Island. Madam President, ang